Lord,
El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Diyos na banal at dakila, tunay na Ikaw ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang aming Diyos ngayon, at Ikaw pa rin ang Diyos namin magpakailanman. Pinupuri at sinasamba ka namin sa sandaling ito, na muli ay ipinagkatiwala mo sa aming lahat. Nararapat kang parangalan dahil sa iyong angking kabutihan, at nararapat kang sambahin dahil sa iyong pangalan, O Yahweh, Diyos naming mapagmahal. Salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo. At salamat sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin sa bawat araw. Marapatin mo po na sa aming nagkakaisang panalangin na ito ay makadulog kami ng may kababaang loob at puso na may malinis na hangarin. Hangarin na sa iyong habag, kami ay muling tatanggap ng kapatawaran. Hangarin na ang bawat isa sa amin sa gabing ito ay maging lingkod na makasusumpong sa iyong presensya, upang ikaw, Panginoon, at ang iyong salita ay maibahagi namin sa aming kapwa. Narito po kami patuloy na nagtitiwala sa iyo, na sa aming pananatili sa iyong presensya, sa iyong piling, kami ay tatanggap ng katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Makakamtan ang tugon sa lahat ng aming idadalangin sa ngalan mo. Muli ka nawang mangusap sa aming lahat sa pamamagitan ng banal na salita na aming pagsasaluhan, aming pakikinggan at pagninilayan. Panginoon, kung papaano mong binuksan ang mga mata ng mga bulag upang muling makakita, kung papaanong ibinalik ang pandinig sa mga hindi nakaririnig, at kung papaano mong sinamahan ang iyong mga lingkod sa pagdalakbay patungo sa Emmaus. Samahan mo rin nawa kami sa gabing ito, at minsan pa maranasan dinawa namin ang iyong himala ng pagpapagaling sa aming buhay.
At ang lahat ng ito ay inaangkin namin sa ngalan ni Kristo Jesus, kasama ang pagkilos ng banal na Espiritu at sa tulong panalangin ng aming inang mahal na si Maria, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli ang bawat isa sa atin ay patuloy na inaanyayahan para maging bukas ang ating mga tenga, maging bukas ang ating puso at isipan sa kaniyang mga salita. Our reading for tonight is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 24, verses 13 up to 33. Now, that same day, two of the disciples were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?"
They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus." He said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. But they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon na tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari, at samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain
mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamta ng kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa kailanman, pagsampa ko'y iaalay. Wala hanggang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. Wala hanggang sa sasampahin. Kung naman ang kita, pupurihin. W
Sa atin ay naghahangad na manatili sa presensya ng Diyos. Naniniwala ako na sa gabing ito, ang bawat isa sa atin ay naghahangad na lubos na maranasan ang presensya ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sa gabing ito, sino po sa inyo ang naghahangad na makaranas ng tunay na kagalakan? Ang kagalakan na naranasan at naramdaman ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At sabi po sa ating awitin kanina, walang hanggan natin siyang pupurihin at walang hanggan natin siyang sasambahin. Kaya sa sandaling ito, isigaw natin, Lord, I love to be in your presence. Sa presensya ng ating Panginoon sa gabing ito, muli ay sama-sama nating awitan ng papuri ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. gabing ito, ang mga kamay na aabutin ng ating Panginoon upang abutan ng pagpapala sa gabing ito. At para lubos nating tanggapin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, aanyayahan ko po, bago pa po tayo magsiupo, hawakan po natin ang ating mga kahilingan. Itaas natin ang ating mga prayer requests at maging ang mga bagay na
natin na maging daluyan ng pagpapala ng ating Diyos. At muli sa Kaniyang presensya, patuloy natin na ipagkatiwala ang lahat sa ating buhay. Patuloy natin na ipagkatiwala ang bawat kahilingan at daladalahan na mayroon tayo sa gabing ito at sa ating muling pagtawag sa Kanya, sa ating muling paglapit at pananalangin sa Kanya, panghawakan natin, may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa gabing ito. O Diyos, Amang banal, tunay kang dakila, tunay kang banal, at tunay na Ikaw ang aming Panginoon na nararapat na parangalan. Kaya hayaan mo na sa gabing ito ay patuloy kaming sumamba, patuloy kaming magpuri sa ngalan mo, O Yahweh El Shaddai, at hayaan mo, Panginoon, na sa gabing ito, sa aming papuri at pagsamba ay maranasan namin ang pagkilos mo minsan pa sa aming mga buhay. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, tunay na Ikaw ang Diyos na nakatingin sa amin ngayon. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming panalangin. Kaya panghahawakan namin na sa oras ding ito, anuman po ang mga kahilingan na nakasulat at hindi nakasulat sa loob ng sobreng ito, at maging ang mga bagay na hawak-hawak ng iyong mga banglingkod, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng ito, maging ang mga kamay na itinataas sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isang tumugon sa panawagan mo sa araw na ito at hayaan mo na baunin namin sa aming pag-uwi ang pagpapalang handog mo para sa aming buhay. Hayaan mo, Diyos, na tanggapin ang bawat isa sa amin ang kalakasan na minsang nawala. Pahintulutan mo na maipagkaloob sa amin ang pag-asa na minsang napawi dahil sa aming pagod at dahil sa aming suliranin sa buhay. At sa gabi ring ito, aangkinin namin minsan pa sa kapangyarihan mo, O Diyos, para sa aming mga kapatid na may pangangailangan para sa kagalingan. Aangkinin namin na sa gabing ito, Ikaw ang aming Diyos na magpapagaling sa amin. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, muli ang lahat ng kahilingan na aming itinataas at ang mga bagay na ito na aming ipinagkakatiwala sa iyong mapagpalang mga kamay, aangkinin namin na dadaloy ang iyong biyaya at regalo sa aming buhay sa gabing ito. Ang lahat po ng aming samo at dalangin, ito po ay aming alay at ipinagkakatiwala sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yung mga palakpak na tatanggap ng regalo sa gabing ito. Yung mga palakpak na handang sumalo ng pagpapala sa gabing ito. At bago ko pa po kayo anyayahan na maupo, katulad ng ating mahal na punong lingkod, anyayahan ko ang bawat isa sa atin. Bago po tayo magsiupo, yuyuko po tayo ng 3 beses. No? At ano po ang ating isisigaw? Ano kaya ang ating isisigaw? Paano ba tayo mananatili sa presensya ni Yahweh El Shaddai? Simple lang ang ating gagawin. Simple lang ang ating isisigaw. 3 ulit sabihin natin sa gabing ito, makikinig ako, makikinig ako, makikinig ako. At sa ating pakikinig, mapapanatili natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Sa pagbilang ko po ng 3, sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po kayo na yuyuko at isisigaw natin kasabay ng ating pagyuko. Ano po ang isisigaw? Makikinig ako. Ayan po. 1, 2, 3. Makikinig ako. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin si Yahweh. Bakit nga ba ang bawat isa sa atin ay naghahangad? Naghahangad na maranasan ang presensya ng Diyos. Why do we long to be in His presence, my dear brothers and sisters in Christ? Bakit nga ba tayo ay naghahangad na maramdaman natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, sa bawat sandali? Why? Sabihin mo, why?
Bakit? Bakit ba natin hinahanap ang Diyos? At bakit pa tayo naririto sa gabing ito? Bakit pa tayo tumutugon sa paanyaya ng ating Diyos na buhay sa tuwing araw ng Martes at sa tuwing araw ng Sabado? Maging sa buong araw, sa isang buong linggo, bakit pa tayo nagsusumikap na tumugon sa kanyang paanyaya? Ang sagot po ay kukuhanin natin mula sa Aklat ng Awit, Psalm chapter 16 verse 11. Ang sabi po rito, "You have made known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan at ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sabi po doon, why do we long to be in His presence? Why do we seek Jesus Christ? And why do we love to be in His presence? Because in His presence, sabi po doon sa aking binanggit, there is fullness of joy. Naroon ang tunay na kagalakan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may kagalakan. May kagalakan ba sa gabing ito ang katabi mo? Sino po sa inyo ang nagagalak? Sino sa inyo ang natutuwa dahil sa araw na ito nakatugon siya sa panawagan ni Yahweh? Ang bawat isa sa atin ay mapapalad. Ang bawat isa sa atin ay mga pinagpala dahil binigyan muli tayo ng Diyos ng pagkakataon para matugunan ang kanyang panawagan. At sa gabing ito, makakaasa po ang bawat isa sa atin na sa ating pagtugon sa kanyang pagtawag, sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya, hindi tayo uuwi na walang daladala. Hindi tayo uuwi na walang taglay na biyaya mula sa kanyang mga salita. Katulad po ng naramdaman noong dalawang alagad habang sila ay naglalakbay. From the gospel that we have heard, no? Doon sa ating ebanghelyo na pinakinggan, sinabi roon may dalawang alagad na naglalakbay patungo sa bayan ng Emmaus. No? Naglalakbay. At sa kanilang paglalakbay, dala-dala nila ang kanilang pagdadalamhati. Sa kanilang paglalakad, sila ay may lungkot sa kanilang mga puso. At maaaring ang ilan din sa atin habang tayo naglalakbay papunta rito, ay mayroong bumabagabag sa ating kalooban. Maaaring ang ilan din sa atin, bago pa tumungtong ang ating mga paa sa lugar na ito, tayo ay may kalungkutan sa ating mga puso. Pero katulad ng naramdaman ng dalawang alagad noong sila ay samahan ng ating Panginoong Hesus sa paglalakad, iba ang kanilang naranasan at naramdaman. Iba ang kanilang naramdaman noong nasa sa kanila ang presensya ng ating Panginoong Hesus. At sa gabing ito, ganoon din ang nais na iparanas ng Diyos sa bawat isa. Nais niya na ang bawat isa sa atin ay magalak. Nais niya na ang kalungkutan na baon mo nung ikaw ay pumunta rito ay mapawi. Nais niya na ang kabalisahan na baon mo nung ikaw ay pumunta rito ay mawala. Katulad ng dalawang alagad, maaaring ang naging dahilan kung bakit sila natuwa at nagalak dahil naramdaman nila ang presensya ng Diyos. Iba ang naramdaman ng dalawang alagad na ito. Katulad din ang nararamdaman natin sa tuwing tayo ay dumadalo ng gawain. Iba ang ating pakiramdam. Diba? Ibang klase ng sigla at saya ang ating nararanasan. Ibang klaseng lakas ang taglay natin sa tuwing tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. At maaaring ito rin ang dahilan kung bakit inanyayahan ng dalawang alagad, sinabi nila sa ating Panginoong Hesus, nung hindi pa nila nakikilala kung sino ang kanilang kasabay habang sila ay naglalakad, sinabi nila,
Manatili na lamang po kayo rito dahil palubog na ang araw, dumidilim na. Maaaring ang paghahangad ng dalawang alagad na manatili yung nakasabay nila sa paglalakad sa kanilang pupuntahan ay dahil sa habang sila ay naglalakbay, naramdaman nila ang presensya ng Diyos. Naramdaman nila ang pagkilos ng Diyos habang sila ay naglalakbay. At sa gabing ito, ang bawat isa sa atin, nais din ng Diyos na ibalik ang sigla at saya sa ating buhay at sa ating mga puso. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin sa gabing ito ay mawala at mapawi ang lungkot. Amen. At bakit nga ba tayo nalulungkot? Bakit ba tayo nagdadalamhati? Bakit ba tayo nahihirapan kung minsan? Ano ang isang dahilan kung bakit tayo ay nalulungkot? Nalulungkot at nagdadalamhati dahil mayroon tayong nawalang minamahal sa buhay. Di ba? Nalulungkot tayo, nagdadalamhati tayo kapag may nawawalang bagay sa atin na mahalaga. Di ba? At kapag nawala ang isang bagay, iba-iba yung ating nararamdaman. Iba-iba yung ating pakiramdam, katulad din ng naranasan ng mga alagad. Ngunit nang masumpungan nila ang ating Panginoong Hesus na nawala sa kanyang libingan, ibang klaseng saya ang naramdaman at naranasan ng kanyang mga alagad. Tayo rin po, ibang klaseng saya at sigla ang nais na iparanas ng Diyos sa gabing ito. Halimbawa po, magbibigay po ako ng isang halimbawa na kapag may isang bagay na nawala, iba-iba ang ating nararamdaman. Halimbawa, isang umaga, gumising ka na ikaw ay masaya. Gumising ka na ikaw ay may bagong lakas. At dahil sa kalakasan na mayroon ka, ganoon na lamang iyong paghahangad para dumalo ng gawain sa araw ng Martes. Pagising mo kaninang umaga, masaya ka at excited ka na dumalo ng workers formation. Excited ka na makasama ang kapwa mo manggagawa para makinig ng salita na magpapatibay ng ating pananampalataya. Naroon ang excitement natin sa pagdalo ng gawain. Yun nga lamang, bago ka pa umalis ng bahay, mayroon kang naiwalang isang mahalagang bagay. Nakaligtaan mo o nakalimutan mo kung saan mo inilagay o iniwan ang susi ng bahay nyo. Paano ka aalis ng bahay kung hindi mo maipapadlock yung inyong gate at hindi mo maisasarado at maisususi ang pintuan ng iyong bahay? Kung minsan, dahil nawawala sa atin, ano yung pakiramdam? Balisa. No? Minsan, dahil sa kabalisahan, darating na rin ang oras na ikaw ay maiinis. Maiinis ka na dahil gusto mong dumalo ng gawain, gusto mong makarating sa tamang oras, yun nga lamang, hindi mo makita yung nawawalang susi, kaya hindi ka makaalis ng bahay. At nalungkot ka dahil ikaw ay mahuhuli sa gawain. Iba-iba po ang ating nararamdaman kapag may nawawalang bagay sa atin. At ano ho ang ginagawa ng iba sa atin kapag may nawawalang bagay? Halimbawa, yung susi nawawala, naiwan kung saan at hindi maalala. Ang ilan sa atin, ang gagawin, babalik yan. Babalik siya kung saan siya huling nanggaling. Halimbawa, sa pagkakaalala niya, ang huling pinuntahan niya sa loob ng bahay, galing siya ng kwarto bago siya lumabas. Babalik siya doon sa loob ng kwarto at doon niya pilit iisipin kung saan ba ipinatong ang susi na nawala. Di ba? Nararanasan niyo po ba yun? Ginagawa niyo po ba yun? Ginagawa ko rin po yun. Kapag meron akong nakaligtaan na isang bagay na hindi ko maisip-isip kung saan ko ipinatong at inilagay, ang gagawin ko, babalik ako saan ba ako huling nanggaling kanina. At doon ko, sa pagninilayan, saan ko ba ipinatong ang susi ko? Saan ko ba inilagay ang ballpen ko? Di ba?
O di kaya naman ang ilan sa atin, hanap na ng hanap sa loob ng bahay, hanap na ng hanap, balik na rin na ang lahat ng laman ng bahay, kahahanap ng susi, yun pala, ang hinahanap na susi ay nasaan? Oh, kita nyo na po, ano? Nararanasan nyo yan. Hanap ka na ng hanap sa loob ng bahay, yun pala ang iyong hinahanap, nasa sa bulsa. Malapit lang pala sa'yo, sister. No? Malapit lang pala sa'yo, brother, ang iyong hinahanap. Bakit ka pa lumalayo? Diba? Tulad ng isang halimbawa pa, minsan sa isang gawain naman, may isang sister, habang ang preacher ay magbabasa na ng gospel. No? Itong isang sister na ito, hanap ng kanyang salamin. Hinanap na sa loob ng bag, hinanap na sa ilalim ng upuan, sa kanyang likuran, sa kanyang harapan, hindi makita, maging sa kanyang tabi, hinanap na, hindi pa rin niya makita, itinapon ng lahat ng laman ng kanyang bag, pero wala pa rin ang salamin. At saka lumingon sa kanyang katabi at nagtanong, "Sister, baka naman napansin mo ang aking salamin? Baka naman nakita mo kung saan napalagay ang aking salamin." At ano yung gagawin ng katabi mo? Sabay ituturo sa iyo, ano yung nasa sa mata mo. O di kaya naman kung hindi suot-suot, kung minsan ang salamin nasa ulo. Kung hindi suot at kung wala sa ulo, nasa sa may dibdib. Hanap ka ng hanap, yun pala ang hinahanap mo ay malapit lang sa'yo. Diba? Sabi pa nga, kung ahas lang hinahanap mo, kanina ka pang natuklaw. Diba? Kung ahas lang hinahanap mo, baka kanina ka pang natuklaw. Kapag tayo ay nawawalan, kapag may nawawalang isang bagay sa atin, iba-iba po ang ating nararamdaman. Kapag nawawalan tayo ng resources, halimbawa, nawawalan tayo ng pinagkukuhanan ng ating pangangailangan sa araw-araw. Kung minsan, nariyan ang kabalisahan, kagaya po ng inyong binanggit kanina, nariyan na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kapag nawawalan tayo ng pag-asa, hindi na rin natin minsan alam kung ano ang ating gagawin. At kapag nawawalan tayo ng lakas, dahil lahat naman po tayo ay nakakaranas na mapagod. Hindi po ba? Sino po ba sa inyo dito ang hindi napapagod? Sino po ba sa inyo dito ang hindi napapagod sa kanyang trabaho? Physically, nade-drain din ang ating katawan. Dahil sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan. At kapag nawawalan tayo ng lakas, kapag nawawalan tayo ng pag-asa, kapag nawawalan tayo ng inspirasyon para tayo ay magpatuloy, ang mga bagay na ito po ang kung minsan ay nagiging dahilan ng ating panghihina. Ang mga bagay na ito ang nagiging dahilan ng ating panlalamig. Ang mga bagay na ito ang nagiging dahilan ng kawalan natin ng sigasig at gana sa paglilingkod. At maaaring ito rin ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay malungkutin. Dahil mayroong nawala sa'yo, mayroon kang nakalimutan na hindi mo matagpuan. Pero sa gabing ito, sabi nga, we need not to look too far away. Hindi natin kinakailangang maghanap ng masyadong malayo dahil naririto ang sagot. Sabihin mo, naririto ang sagot. Naririto ang sagot dahil naririto ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Naririto ang sagot dahil kasama natin ang Diyos sa mga sandaling ito at siya ang namamagitan sa bawat isa sa atin. Ang kanyang mga salita ang sasagot at tutugon sa mga bagay na nawawala sa ating mga buhay. Tonight, my dear brothers and sisters in Christ, we just have to look, or rather, we just have to seek for the source of our happiness and satisfaction in life. We just have to look for the source of our happiness
and that is none other than our Lord. Sabi po kayo dun sa aking binasa mula sa Awit, Kabanata 16, talata 11, sa presensya ng Diyos, naroroon ang kagalakan. Sa presensya ng Diyos, naroroon ang kasapatan na hinahanap natin sa ating buhay. And tonight, sino o ano ang dapat nating hanapin kapag tayo ay nawawalan? Paano nga ba natin matatagpuan at masusumpungan ng presensya ng Diyos sa ating buhay sa gabing ito? What are the things we need to do to seek the presence of Yahweh? Ano ba ang mga bagay natin na kinakailangang gawin para matagpuan natin at masumpungan natin ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nawawalan? No? Simple lamang po ang ating pagninilayan sa gabing ito. Dalawang bagay, dalawang simpleng pamamaraan kung papaano natin masusumpungan ang presensya ng Diyos. At unang-una, katulad ng halimbawa ko kanina, kapag ka may nawala na isang bagay, ano po ang ginagawa ng ilan sa atin? Bumabalik. Bumabalik. Bumabalik saan? Saan tayo babalik? Sa ating pinanggalingan. For us to seek the presence of God in our lives, we have to go back from where we started. We have to go back and refresh our minds from where we begin and from where we came, kung saan tayo nanggaling. Para maalala natin at para masumpungan natin muli ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nawalan ng pag-asa at kapag tayo ay pinanghinaan, isang bagay na kinakailangan nating gawin, balikan natin ang mga panahon noong una nating naramdaman ang presensya ng Diyos. Balikan natin ang unang pagkakataon na naranasan mo na ikaw ay pinagaling ni Yahweh. Balikan mo ang unang pagkakataon na ikaw ay sumamba sa Kanya. Balikan mo ang unang pagkakataon na sa pagdala mo ng gawain, naramdaman mo ang pagkilos niya. This past few days, mga kapatid, meron akong dilema. May isang bagay na bumabagabag sa aking kalooban na hindi ko maipaliwanag. Na minsan, sa pagpapahayag ng mabuting balita, kung minsan nakakaranas din po ako na parang, pwede bang wag na lang muna? Pwede bang iba na lang muna? Yun nga lamang sa araw na ito, hindi ko maaaring matanggihan. Sa biyaya ng ating Panginoon, ang inyo pong lingkod ay napagkatiwalaan para ibahagi ang mabuting balita para sa ating lahat sa gabing ito. Na kung nung mga nakaraang araw, ang pakiramdam ko parang wala akong sigla sa pagpapahayag ng mabuting balita. Maaaring mayroon akong ilang napupuntahan na gawain na ang pakiramdam ay wala roon ang kaligayahan. Kung minsan sa pagpapahayag, ang pakiramdam ko parang walang saya at sigla. Parang naroroon yung panghihina. Pero alam niyo po, isang bagay ang bumalik sa aking isipan. Isang bagay ang napagnilayan ko kagabi. Isang bagay ang bumalik sa aking isipan sa araw ng kahapon nung sabihin sa akin, ikaw ang magtutok bukas sa gawain mula sa ating Head of Education, Brother Ray. Sinabi niya, tumawag siya. May tiwala siya sa akin at naniniwala akong may tiwala rin ang Diyos sa akin kung bakit ako naririto. At sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng walang kasiglahan na nararamdaman ko nung mga nakaraang araw, sa aking pagninilay ko kahapon, isang bagay ang aking napagtanto. Sa sandali pala na tayo ay nanlalamig, sa sandali na tayo ay nawawalan ng eagerness para maglingkod bilang mga manggagawa kapag ikaw ay tatamad-tamad kung minsan.
Kapag ikaw ay nawawalan ng gana dahil sa mga pangyayari sa paligid mo, kapag ikaw ay nawawalan ng sigla, isang bagay na makatutulong sa atin. Let's go back from where we started. Balikan natin, bakit nga ba ako nandirito? Bakit nga ba ako nandirito sa gawain ni Yahweh El Shaddai? At balikan natin kung papaano ba tayo nag-umpisa sa gawain na ito. Alalahanin mo yung unang pagkakataon na sa iyong pag-awit at pagsamba, naranasan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu. Alalahanin mo at subukin mong balikan ang pangyayari na kung saan naranasan mo na ikaw ay nakakita ng himala ng Diyos. At sa ating pagbabalik tanaw, doon natin makikita na ang biyaya ng Diyos ay laging naririyan. Doon natin makikita na ang Diyos noon na nagpagaling sa iyo, ang Diyos noon na naranasan mo nung ikaw ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya, ay ang Diyos pa rin ngayon na handang magpagaling sa iyo. Ang Diyos pa rin na handang tumulong sa iyo sa araw na ito, at siya pa rin ang Diyos na handang tumulong sa iyo sa iyong kinabukasan. Kapag tayo ay nahihirapan, balikan natin ang mga panahon na ating pinagdaanan na kung saan tayo ay may matindiring pagsubok. At kung babalikan ko po, kung papaano ako nag-umpisa, kung babalikan ko ang mga panahon na naranasan ko ang presensya ng ating Panginoon, ako po ay tulad din lamang ng isang tipikal na kabataan na minsan ay naghangad na makapag-aral. Ako ay katulad ng isang tipikal na kabataan na naghahangad na matuto sa buhay. At sa biyaya ng Diyos, 4 na taon na ang lumipas noong ako ay makatapos ng kolehiyo. 4 na taon na ang lumipas noong makamit ko ang degree sa ating paaralan na College of Divine Wisdom. Minsan lamang akong nangarap na makapag-aral. Minsan lamang sa aking isip na ako ay nangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, naririto po ako sa inyong harapan at buong lakas na ipagmamalaki dahil sa biyaya ng Diyos ako ay nakapagtapos. Sa biyaya ng Diyos ako ay nakapag-aral. At kung babalikan ko pa ang mga bagay at mga panahon na naranasan ko ang pagkilos ng Diyos, minsan din sa aking buhay, ako ay nangarap. Ako ay nangarap na patulungan ng aking pamilya. Nangarap ako na kapag ako ay nakatapos ng pag-aaral, lahat ng utang namin mababayaran namin. Minsan akong nangarap na yung mga utang ng aking nanay, para sa pang-tuition fee, para sa baon, para sa pangtustos sa pagkain, araw-araw. Minsan sa aking buhay, hinangad ko na makabayad kami sa lahat ng aming utang at maiahon ang aming pamilya sa hirap ng buhay. At sa biyaya ng Diyos, sa buhay namin ngayon, isang malaking biyaya at pagpapala ng Panginoon na nairaos namin ang hirap ng buhay. Nairaos namin at napagdaanan, nabayaran, hindi man lahat, pero karamihan doon sa aming mga pagkakautang. At hindi lang po yun, mayroon pa. Hindi na ang nanay ko ang nangungutang, minsan siya na ang nagpapautang. Di ba? Ganoon kakaiba kumilos ang ating Panginoon na kapag tayo sa ating buhay ay nagtiwala sa Kanya, anuman ang hinihiling natin at maging pangarap natin sa buhay noon, siya ay gagawa ng paraan para ito ay tuparin. Siya ay gagawa ng paraan para ito ay tupdin. Kung babalikan ko ang aking nakaraan nung ako ay mag-umpisa na pumasok sa gawain na ito, sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita, humingi ako ng sign kay Lord. Humingi ako sa Kanya ng inspirasyon
para magkaroon ako ng lakas ng loob na tugunan ng panawagan ng ating gawain para kami na mga unang naging bunga ng paaralan ay makapagbahagi ng mabuting balita. Humingi ako kay Lord ng inspiration. And you know, my dear brothers and sisters in Christ, our Yahweh El Shaddai has given me countless favors from my colleagues, from our mentors, and inspiration from their experiences. Nagkaroon ako ng inspirasyon dahil sa nakikita kong nararanasan ng aking mga kasamahan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumugon sa panawagan ng Diyos dahil ginawa kong inspirasyon ang mga tao na nakikita ko sa aking paligid. I asked God for an inspiration, and He has given me countless favors. He has given me countless inspirations. At hindi lamang po yung mga karanasan ng aking mga kasama, ang aking pinanghahawakan sa araw na ito, kung bakit ko nagawang tumayo sa inyong harapan. Hindi na lamang karanasan nila ang naging inspirasyon ko, maging ang sarili kong karanasan noong ako ay nag-uumpisa pa lamang sa gawain na ito. Unang taon na ako ay lumabas ng probinsya para magmisyon, way back 2016, ako po ay ipinatapon sa Mindanao. Hindi naman ipinatapon. Ako ay pinagkatiwalaan para magmisyon doon sa Mindanao. At sa aking pagmimisyon sa Mindanao, doon po ako nakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Nariyan na ikaw ay maiiwan mag-isa. Nariyan na ikaw ay hahamakin ng iba dahil sa murang edad, ang inyong lingkod ay napagkatiwalaan para pamahalaan ng isang PFCC. Isang PFCC na nag-uumpisa pa lamang din sa mga panahon na yon. At habang ako ay naroroon, doon ko naranasan na mahirapan. Doon ko naranasan na parang hindi ko na ata kaya na magmisyon sa malayong lugar. Doon ko naranasan na parang pwede bang umuwi na lang ako ng Maynila? Pwede bang hindi ko na lang tapusin ang termino doon sa aking pagmimisyon sa probinsya? Pero alam niyo po, isang bagay ang tumimo sa aking puso at isipan, na sa sandali ng ating pag-iisa, sa sandali ng kalungkutan na ating nararamdaman, at sa sandali na tayo ay mayroong mga pagsubok na kinakaharap sa buhay, yan din ang sandali at yan din ang pagkakataon na lubos mong mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Dahil buo pa po ang aking katawan nang ako ay makabalik ng Maynila. Matapos ng pagsabak ko sa Mindanao, buo at ligtas at maluwalhati at inaangkin kong naging matagumpay ang aking pagmimisyon sa Mindanao. Ilan lamang yan sa mga bagay na maaari kong balikan na aking karanasan kung papaano kumilos ang Diyos sa aking buhay. Mga karanasan na pwede kong balik-balikan kapag ako ay nanghihina. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba na ang Diyos ang siyang nagtiwala sa atin para tayo ay tumugon sa kanyang panawagan? Ngayon ka pa ba naman susuko, kapatid? Sa dinami-dami ng iyong naranasan na pagsubok sa iyong nakaraan, alalahanin mo kung kailan kumilos ang Diyos at kung kailan mo naranasan ang kanyang presensya. At kapag inaalala natin ito, katulad ng isang ketongin, isa sa 10 ketongin from the Gospel according to St. Luke, chapter 17, verses 11 and the following. Ang kwento ng 10 ketongin na kung saan habang ang ating Panginoong Jesus ay naglalakbay, mayroon siyang naraanan sa isang bayan na 10 ketongin na humihingi ng tulong sa kanya. At ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesus? Humayo kayo, magpakita kayo sa saserdote. At habang ang 10 ketongin ay naglalakad, napansin nila na unti-unti nawawala ang kanilang sakit sa balat. At yung isa sa kanila, isa sa 10 ketongin na pinagaling ng ating Panginoong Jesus, ano ang ginawa?
Siya ay bumalik. Siya ay bumalik sa ating Panginoong Hesus at hindi niya nakalimutan na magpasalamat sa Kanya. The same way with our life, my dear brothers and sisters in Christ, do not forget to look back from where you came. Huwag nating kaliligtaan na bumalik kung saan tayo pinagpala. Huwag nating kaliligtaan na bumalik sa kung saan tayo nakaranas ng tunay na presensya ng ating Panginoon at kung saan natin lubos na tinanggap ang tunay na kagalakan. Don't forget to go back and give thanks to the Lord. Don't be afraid to go back and once again look and seek for Jesus. Dahil kung babalikan lamang natin yung ating mga nakaraan, the main reason why we are still here today, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tayo ay naririto, if we go back from where we came and from where we have started, we will realize we are all blessed beyond measure. Tayo ay pinagpala ng higit pa sa ating inaasahan. At yan ang unang dahilan o unang pamamaraan. What are the things we need to do to seek the presence of God? Kung mayroong nawawala sa atin, kinakailangan nating hanapin ang presensya ng Diyos para masumpungan natin kung ano man ang nawawala sa atin. At isang pamamaraan, let us go back from where we started. And second, ikalawa sa ating pagninilay sa gabing ito, reminder for us, kapag may nawawala, hindi ka lamang basta babalik sa kung saan ka nanggaling. Kung minsan kapag may nawawala, hindi ka na maghahanap sa malayo. Ano yung gagawin mo? Titingin ka na lang sa malapit. Do not look too far. Look inside your heart where Jesus Christ resides. Tingnan mo ang iyong puso kung saan dapat nananahan ang ating Panginoong Hesus. Kapag tayo ay may hinahanap sa buhay, tandaan natin, from 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sinabi po doon, hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Hesus? Nasa sa atin ang presensya ng Diyos, kaya bakit ka palalayo? Bakit ka pa susubok sa iba? Bakit ka pa susubok na humanap ng presensya ng ating Panginoon sa iba? Nasa sa iyo mismo ang presensya ng Diyos. Kinakailangan mo lamang itong matagpuan sa kaibuturan ng iyong puso. Dahil dyan nananahan ang ating Panginoon. Minsan, may mga pagkakataon na kailangan lang natin kapag tayo ay may hinahanap, kinakailangan lamang nating tingnan kung ano ba ang laman ng ating mga puso. At kung masumpungan natin na naririyan ng ating Panginoong Hesus, katulad ng mga alagad na naglalakbay patungo sa isang bayan, we will realize Jesus is also walking with us. Ang ating Panginoong Hesus ay naglalakad din kasama natin. Katulad ng paghahanap ng salamin at ng susi, baligtarin mo na ang buong bahay mo, hindi mo makikita dahil nasa sayo pala. Humanap naman sa labas para masumpungan at matagpuan ang presensya ng Diyos. Kung hindi mo titignan ang iyong puso na kung saan ay nananahan si Kristo, mahihirapan ka talagang hanapin at masumpungan kung ano ang nawawala sa iyo. Second reminder for us, kahulihan nating pagninilayan sa gabing ito. If we wanted to seek the presence of God, do not look too far away. Huwag ka nang humanap sa malayo. Just look inside your heart where Jesus Christ resides. At katulad sa isang buhay paglilingkod, naghahanap tayo ng inspirasyon, naghahanap tayo ng mga tao na tutulong sa atin, naghahanap tayo
ng magiging inspirasyon natin para magpatuloy. Pero kung minsan ang kinakailangan natin ay ang magkaroon tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Magkaroon tayo ng tiwala hindi lamang sa ating mga sarili, pero sa Diyos na nananahan sa ating mga sarili. Magkaroon tayo ng tiwala at kapanatagan ng kalooban na sa ating mga puso naririyan ng ating Panginoong Hesus. Handang tayo ay laging tulungan. Handang tayo ay laging gabayan. Sa gabing ito, we have to realize and we have to recognize that Jesus is walking with us. As He walked along with the 2 disciples on their way to Emmaus. Sa paglalakbay ng 2 alagad dun sa ating binasang ebanghelyo kanina, sa paglalakbay nila, hindi nila nakilala ang ating Panginoong Hesus. Hindi agad nila nakilala na ang kanilang hinahanap ay kasama pala nila. Ganon din po tayo. Kung hindi natin titingnan ang laman ng ating mga puso, we may not realize that our Lord Jesus Christ resides in ourselves, in our hearts, in our life. At katulad ng paalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso, sabi niya po doon, nawa ay manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. At isa rin ito sa maiiwang paalala para sa ating lahat sa gabing ito. Let us be reminded that by faith to Yahweh El Shaddai, mararanasan natin na yung hinahanap natin sa buhay, matagal na palang nasa sa atin. Amen. Yung hinahanap mong kalakasan, matagal na palang nakatago sa iyong puso. Yung matagal mo nang hinahanap na pag-asa at inspirasyon para ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod na ito, matagal na pala nakasama mo. Kasama mo si Kristo na magpapatuloy sa buhay paglilingkod na ito. Amen. Kaya po sa mga sandali rin ito, ang bawat isa sa atin, kung mayroon mang nawawala sa atin, kung minsan tayo ay nakaranas na mawalan, sa gabing ito, masusumpungan natin ito sa presensya ng ating Yahweh El Shaddai. Masusumpungan natin ang lahat ng ating pangangailangan sa presensya ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya para sa ating lahat na naghahangad na makasumpong muli sa presensya ng Diyos, aanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na sa ating pagtayo muli sa presensya ng ating Panginoon, muli nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng wala sa ating mga buhay. Amen. Muli nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng mga bagay na hinahangad natin sa ating mga buhay. At makakaasa tayo kung masumpungan natin ang presensya ng ating Panginoon, masusumpungan din natin ang lahat ng ating pangangailangan sa ating mga buhay. Sa oras kong ito, muli ang bawat isa sa atin, inaanyayahan na mailagay ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos at sa katahimikan ng ating mga puso. Hayaan natin na mangusap ang ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Hayaan natin na mangusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin na ito. Nais tayong paalalahanan. Wala tayong ibang kinakailangang hanapin sa buhay kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Wala tayong ibang dapat na hinahanap-hanap at hinahangad sa ating mga buhay kung hindi ang makamtan at maranasan ng presensya at ang kabanalan ng ating Panginoon. Kaya buong lakas at buong pagtitiwala sa harapan ng ating Panginoon, ilapit natin sa Kanya kung anuman ang lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay, anuman ang ating mga pangangailangan sa buhay.
Sa presensya niya, ang lahat ng ito ay ating masusumbungan. Kapatid, sa sandaling ito, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na kung minsan man sa ating buhay tayo ay nawalan ng pag-asa, tayo ay nawalan ng gana at sigla, at tayo ay nawalan ng inspirasyon para magpatuloy sa presensya ng ating Diyos sa ating kalagitnaan ngayon. Believe that He is our God. He is an ever-present God. Siya ang Diyos na nagligtas sa iyo noon. Siya ang Diyos na nagbigay ng kaligayahan sa iyo noon. At siya pa rin ang Diyos na magbibigay sa iyo ng katugunan sa lahat ng pangangailangan mo sa gabing ito. Siya pa rin ang Diyos na kikilos sa buhay mo sa pagdating ng bukas. His eyes are in every place tonight, my dear brothers and sisters in Christ, looking, seeking, so that tonight, He can wipe your tears away. He is here tonight to listen to our prayers, and He is here tonight to give us hope. Dahil tunay na ang buhay na mayroon tayo sa sandaling ito ay walang ibang pinagmumulan kung hindi ang ating Panginoon. Amen.
Sa sandaling ito muli ang bawat isa sa atin, ang kalakasan na mayroon tayo, panghawakan natin na ito ay galing sa kagalakan na nararamdaman ng ating Diyos na buhay sa gabing ito. Panghawakan natin sa sandaling ito na ang buhay na mayroon tayo at ang pag-asa na ating hinahanap sa ating buhay ay walang ibang pagmumulan kung hindi ang ating Panginoon. At sa gabing ito, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon at patuloy natin na idulog sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat sa ating mga buhay. Muli nating awitan ang ating Panginoon at sabihin natin sa Kanyang harapan minsan pa na ang nais ng bawat isa sa atin sa gabing ito ay maranasan ang Kanyang presensya. Sabihin natin ngayon sa harapan niya na hinahangad ng bawat isa sa atin na maramdaman ang muli niyang pagkilos sa ating mga buhay. Hayaan natin sa gabing ito patuloy na manahan sa atin ang presensya ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na ipinapanganak
Purihin natin si Yahweh. Tunay nga na sa presensya ng ating Panginoon sa kalagitnaan natin ngayon, hinahangad natin na huwag nang mawalay sa Kanya. Hinahangad natin sa ating buhay na makapanatili sa kagalakan na nararanasan natin sa tuwing kapiling natin siya. At hayaan natin na ang presensya ng Diyos sa gabing ito ay baunin ng bawat isa sa atin. Itaas po natin ang ating mga kamay at sa ating muling pananalangin sa biyaya ng ating Panginoon, angkinin natin sa gabing ito, sa biyaya ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay uuwi na baon ang tunay na kagalakan. Uuwi na taglay ang presensya ng ating Panginoong Jesus at angkinin natin na ang bawat isa sa atin sa gabing ito, uuwi ang bawat isa na answered prayers. Ang bawat isa sa atin muli ay patuloy na magtiwala sa biyaya at sa pagmamahal ng ating Panginoon dahil ngayong gabi, sa presensya ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay tinugon na ang lahat ng mga kahilingan. Dalangin namin sa iyo, Ama, sa aming muling paghiwa-hiwalay. Samahan mo ang bawat isa sa amin at kung papaano mong iningatan kami na kami makarating sa lugar na ito, ganoon din, maluwalhati naming aangkinin na ang pag-iingat mo ay aming tataglayin sa aming pag-uwi, maging ang aming mga mahal sa buhay saan man sila naroroon. Kaya ngayon pa lamang, O Diyos, muli ang aming parangal, ang aming papuri, ang aming pagsamba at pagluwalhati ay patuloy namin na itataas sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at kasama ang panalangin ng aming mahal na Inang Birheng Maria. Ang lahat ng ito muli ay aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.